Naisip ni Kusanagi ang nakaraan, nang mamatay ang lahat dahil sa pagkawasak. At ang pera ay hindi nangangahulugan na ang pera ay walang halaga kumpara sa pamilya. Kaya sinabihan siya nito na huwag sabihin na okay lang sa kanya ang mamatay. Sinabi ni Leona na ang mga malalakas na tulad niya ay hindi malalaman kung ano ang mararamdaman ng mga mahihinang tulad niya na mamuhay ng matuwid, ngunit inapilang sila ng mga hamak na iyon at hindi nila kayang labanan kahit na binugbog. Tinanong niya siya kung ano ang kanilang ginawang mali para maging karapat-dapat ito. Siya ay umiiyak, at tinanong siya nito kung ano ang kanyang ginagawa at sinabi sa kanya na ibigay sa kanya ang lokasyon ng hideout, dahil papaluan sila. Kaya pinunasan niya ang kanyang mga luha at sinabing, "Siyempre." Sinabi niya sa kanya na ito ay medyo isang lakad, ngunit sinabi niya na hindi nila kailangang maglakad. Pinuntahan niya siya, hinawakan siya, at inutusan silang hawakan siya ng mahigpit at manatili doon, ngunit nagtaka siya kung ano ang ibig niyang sabihin. Samantala, sa isa sa mga sanga ng itim na rebelde, ang mga lalaki ay abala sa kanilang mga gawain, at ang lalaki na malapit sa bintana ay patuloy na nakatingin sa labas. Kaya tinanong siya ng kanyang kasama kung ano ang mali, ngunit sinira ng bida ang bintana at pumasok sa pamamagitan ng pagsipa sa kanyang mukha. Nagulat ang lalaki habang lumilingon-lingon sa pinagtataguan nila, pero wala na siya sa katinoan dahil akala niya mamamatay na siya. Ang lalaking may hawak ng espada ay nagtanong kung sino sila, at tinanong nila siya kung alam niya kung nasaan siya, at ang bida ay nagkomento na ang Yakuza ay hindi nagbago. Lumapit sa kanya ang amo nila at tinanong kung sino siya, at sinabi niyang siya ang Black Mage. Tinanong siya ng lalaki kung nawala siya sa isip at inutusan ang kanyang mga tauhan na patayin sila. Sinabi niya sa kanya na manatiling malapit sa kanya dahil ito ay mapanganib, at ang lalaki ay inatake siya ng espada, ngunit siya ay natigilan nang ang kanyang espada ay naputol sa kalahati at iniisip kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ay binaril sila ng kanilang mga tauhan, ngunit pinrotektahan sila ng kanyang magic barrier, at napagtanto nila na ang GN at mga blades ay hindi gumagana sa kanila. Akala nila ay halimaw siya, at nilapitan siya ng amo, at tinanong niya ito kung siya ang amo doon. Tinanong niya siya kung ang grupong ito ay konektado sa mga itim na paghihimagsik, ngunit siya ay nabalisa at sinabi sa kanya na hindi siya makakalabas doon ng buhay at na minamaliit niya ang Yakuza ng ganoon, alam niyang hindi makakaapekto ang kanilang mga bala. Sila. Akala niya ay grupo lang sila ng katigasan ng ulo, at tinanong siya nito kung ano ang aasahan mula sa kanila dahil sila ay Yakuza, ngunit nagtaka siya kung bakit hindi sila nasaktan. Napagtanto niyang walang mage, kaya nahulaan niya na hindi sila kamag-anak. Napagpasyahan niyang makipag-ayos sa kanila ng mabilis, ngunit sinabi nila sa kanya na siya ang isa na malapit nang matapos ang buhay. Nagmamadali silang umatake, ngunit pinasuko niya sila sa isang sipa, at nawalan sila ng malay. Natigilan siya at mabilis na nakarating sa lugar na ito. Pero sabi ng bida, parang nag-drawing sila ng itim. Kaya nagpasya siyang lumipat sa susunod na lokasyon. Akala niya ay malakas siya, napagtanto niya ang tunay na lakas ng itim na salamangkero, at naisip na maaari rin niyang pabagsakin ang mga itim na rebelyon. Binuhat niya siya, at sinabi niya, huwag mong sabihin sa kanya na aalis sila. Ngunit sinabi niya sa kanya na sila ay aalis at tumalon mula sa gusali. Takot siya at hiniling na pumunta siya sa langit. Pumasok sila sa isa pang gusali sa pamamagitan ng bintana habang sinubukan niyang bumalik sa kanyang katinoan. Ngunit pinalo niya ang mga lalaki doon. At yumuko sa harap nila. Tinanong niya siya kung bakit palagi silang inaatake at kung sa tingin niya ay isang grupo ng mga tulala si Yakuza. Sinabi niya sa kanya na ang mga ito ang pinakamatalinong kasangkapan sa Shred, at inakala niyang narinig na nila ang mga ito. Tinanong niya siya kung maaari silang tumigil sa pagpasok mula sa bintana. Tinambangan nila sila, at sapat na rin ang karanasan niya sa taas.
Sinabi niya na naisip niya na ang paggawa nito ay mabuti dahil sila ay yakuza, at iniisip niya kung anong uri ng loika iyon. Kaya pumayag siyang gawin ito sa pamamagitan ng aklat sa pagkakataong ito. Sa susunod na hideout ng gang, sa halip ay pumasok siya sa bintana. Kumatok siya sa pinto, at lumabas ang mga kalbong lalaki at nagtanong kung kumusta siya. Tinanong niya siya tungkol sa mga itim na rebelde ngunit sinabi na hindi nila ito kilala at isinara ang pinto. Ngumiti siya at sinipa ang pinto. Tinanong siya ng lalaki kung ito ba ang uri ng pagsalakay at tinanong kung saang angkan sila nagmula. Pero gusto lang daw nilang malaman ang tungkol sa mga Black Rebellion. Nagmamadali siyang suntukin siya, at sinabihan siya ng bida na matutong makinig kapag may nagsasalita. Sinuntok niya ito ng napakalakas kaya napasandal ang ulo niya sa dingding, at natigilan ang mga tauhan niya. Hinahanap niya ang kanilang amo at nagtaka kung nasaan siya. Pagkatapos ay dumating ang isang lalaki na nagngangalang Ashiro, sinabi na siya ang amo, at tinanong siya kung ano ang nagdala sa kanya dito. Tinanong siya ng pangunahing tauhan kung ang angkan ay may kaugnayan sa likod na rebelde. At ang lalaki mula sa likuran ay humawak ng sod upang salakayin siya at sinabi na hindi siya dapat umikot sa pagtatanong ng mga kawalang galang na mga tanong at nagdudulot sa kanya ng pinsala. Sinabihan ni Mashiro ang kanyang mga tauhan na tumahimik, dahil ito ay sapat na. At sinabi ko sa kanya na huwag siyang lagyan ng daliri, dahil hindi siya isang taong kayang hawakan ng kanilang angkan. At sinagot ang tanong niya na wala silang kaugnayan sa mga trash organization tulad ng Black Rebellions, dahil puro dangal ang clan na ito. Tinanong siya ni Kusanagi kung alam niya kung nasaan ang kanilang taguan. At tinanong siya ng amo kung aalis siya pagkatapos niyang sagutin ang kanyang tanong, at ibinigay niya ang kanyang mga salita. Maya-maya, nakaupo na sila, at inalok nila siya ng tsaa. Nagtataka ang bida kung paano naging ganito ang mga bagay, at muli siyang pinakilala ng amo ng formal. Sinabi ng bida na siya si Chrono, ang itim na salamangkero, at ang tiktik ay nagpakilala din. Tiningnan niya ang mapa at sinabing ang hideout ng mga itim na rebelyon ay ang alam niya, at iyon lang ang alam niya. Ngunit wala siyang ibang mga lokasyon. At naisip niya na ito ay iminungkahi. Iminungkahi ng tiktik ang mga kandidato sa pagtataguan. Naisip niya na kung hahanapin nila ng maigi, baka sa huli ay mahahanap nila ang tamang taguan, at naisip niyang mas maaasahan ito kaysa sa inaakala niya. Tinanong ng bida ang amo ng angkan kung kaya niyang ibunyag ang lahat ng iyon, na para bang wala siya sa parehong industriya. Aniya, hindi sila puwersa ng kalaban at hindi naman sila kasing baba ng pananakit ng mga ordinaryong tao. At sinabi ng bida na sila rin ay mga kagalang-galang na tao. Hindi raw niya tatawaging kagalang-galang ang mga taong sumalakay sa opisina ng Yakuza, dahil may mga prinsipyo rin sila, at sinabihan siyang huwag siyang itapon sa basura. Namangha ang bida at nakatutuwa na ang isang tulad niya ay umiiral pa rin ngayon, kahit na siya ay isang yakuza. At sinabi niya na dahil nakuha nila ang kanilang pinanggalingan, aalis sila tulad ng kanilang ipinangako. Tinanong siya ni Shiro kung nagpaplano siyang makipag-away sa mga itim na rebelde at sinabi sa kanya na may mga tsismis na konektado siya sa ilang maimpluwensyang tao sa bansang ito, kaya hindi magiging madali ang pakikipaglaban at pagkatalo sa kanila. Sinabi ng bida na nakaharap na niya ang maraming mga kaaway na ganoon, at binuhat niya ito, tumalon sa bintana, at umalis. Pero ayaw na niyang maglakbay muli ng ganoon dahil takot siya sa taas. Sinabi ni Yashira na hindi karaniwan na makakita ng isang matapang na lalaki na tulad niya sa mga araw na ito. At naisip niya na kung siya iyon, baka may pagkakataon siyang paksain ang mga itim na rebelyon. Samantala, ang ilang gangster ay nakikipagpulong sa bodega kasama ang itim na rebelyon at nakikipagpalitan ng baril sa isa't isa. Nagtanong ang lalaki tungkol sa kalidad ng mga baril at binayaran siya. Kaya naayos ang deal,
At naisip ng boss ng mafia na maganda ang halaga. Sinabi niya na ang Japan ay isang kamangha-manghang bansa, dahil walang ibang bansa na napakabait sa mga kriminal. At sinabi sa kanya ng lalaki na ang lugar na ito ay puno ng mga taong puno ng kapayapaan, kaya ito ang pinakamagandang bansa. At nagtawanan sila. Pagkatapos ay pumasok ang bida sa gusali, at natigilan sila sa kanya at nagtataka kung ano ang nangyayari at kung sino ang taong ito. Habang iniisip niya na sa wakas ay natagpuan na niya ang mga itim na paghihimagsik, tinitingnan niya ang mga ito at nagtataka kung gaano karaming mga salamangkero ang naruroon at napagtanto na lahat sila ay mga gumagamit ng mahika. Habang kalahati ng mga mafia men ay magic user, nagtago si Leona sa likod ng container ad at sinimulang i-record ito. Galit na galit ang itim na rebeldeng lalaki at tinanong siya kung sino siya. Ang mga kontrabida ay palaging nagsisimula sa linyang ito. Habang iniisip niya kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi sa kanya ng pangunahing tauhan na siya ang itim na salamangkero na pumunta doon upang lipulin ang mga itim na paghihimagsik. At nagulat sila at saka nagtawanan, iniisip na baka hindi niya sila mapasuko dahil bata pa lang siya. Iniisip nila kung ano ang kaya niyang gawin mag-isa. Ngunit gumamit siya ng mahika ng apoy upang salakayin sila, na ikinasugat ng marami sa kanilang mga tauhan. At sinabi niyang gusto niyang ibaba sila. Inakala nila na mayroon siyang lakas ng loob at inutusan ang kanyang mga tauhan na paputukan at patayin siya, ngunit hindi siya makalmat ng kanilang mahika. Naisip ng bida na ang isang tao ay maaari lamang gumamit ng antas ng dalawang magic sa loob ng bahay, dahil anumang antas ay sisire sa bodega. Kaya nagpasya siyang gamitin ang mga compatibility spells. Ngunit ang kanilang mga numero ay isang sakit para sa kanya upang mahawakan. Sila ay natigilan, dahil ang kanilang pag-atake ay hindi gumagana sa kanya, at ang mga bala ay hindi rin tumatama sa kanya. At nagtaka sila kung ano ang nangyayari. Tinanong siya ng amo ng mafia kung hindi siya nasaktan pagkatapos ng maraming pag-atake. At nagtataka siya kung paano niya malalaman ito, dahil hindi pa siya nakakita ng magic na ganito. At iniisip ng pangunahing tauhan na hindi ito magic. Gayunpaman, kapansin-pansin ang kanilang pagkasindek. Tinanong siya ng amo ng mafia kung nasa kanila pa ba ang dala nila. At ang itim, rebeldeng lalaki ay nagsasabing oo. Sinasabi nila sa kalaban na tamasahin ang kanyang pagtitiwala habang kaya niya. Kung sino man siya, they seem to perk up. At pinulot ng lalaki ang granada at suot ang maskara. Napagtanto niya kung ano ito, kaya sinabi niya kay Leona na tumakbo sa labas. Nagmamadali siyang lumabas. Pagkatapos ay inihagis ng lalaki ang granada sa kanya, at ginamit niya ang mahika dito. Ngunit nailabas na nito ang poison gas. At naisip nila na siya ay isang pipi, dahil hindi niya kayang labanan ang lason. Nagtawanan sila, isinasaalang-alang na ang laro ay tapos na nang magsimulang mawala ang alikabok. Pinuntahan nila siya, upang tingnan kung patay na siya at kung ano ang hitsura niya. Hindi na nila ito hinintay. Nakatingin sila sa lupa, ngunit nakita nila ang kanyang paa at tumangala sila, at nagulat sila na buhay pa siya. Nagtataka sila kung paano ito naging posible, dahil ang mga magic barrier at kalasag ay hindi nakaharang sa poison gas. Sinabi ng bida na ang gas ay gas pagkatapos ng lahat. Kaya kung ito ay umiikot sa hangin gamit ang mahika ng hangin, hindi ito banta. At sinabi niya sa kanila na hindi kayang talunin ng lason ang isang superior na salamangkero na tulad niya. Tumawag sila para sa backup, ngunit walang sumasagot sa kanilang tawag. At sinabihan siya ng bida na hindi nila sasagutin ang kanyang tawag, dahil inesikaso na niya sila at lahat ng pinagtataguan sa labas ng Kabukicho. Kaya umalis na lang sila at sinabihan silang ihanda ang sarili. Nanginginig sila dahil sa takot, at pinalo niya sila at inisip na tapos na ang lahat ng itim na paghihimagsik sa Kabukicho.
Kaya nagpasya siyang tawagan si Leona. Nakarinig siya ng ilang tunog at tumingin sa likuran, nagtataka kung sino ang naroon, habang inilalagay ni Kagashuji ang kutsilyo sa kanyang leeg. At tinanong ko siya kung siya mismo ang gumawa ng lahat ng iyon. Salamat po sa panonood.